Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano ang mga tanda o kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila, sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kung hindi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit, nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. God is good all the time. Luma na po yan. Pag sinabi daw po, God is good sa inyo, ang dapat sagot nyo ay sobra-sobra. Amen? Bakit? Kasi hindi po ba ang grasya ng Diyos, pag nagbibigay ang Diyos, hindi kakaunti. Kung hindi siksik, liglig, umaapaw. Anong ibig sabihin? Sobra, sobra. Amen? Try po natin. God is good. Sobra, sobra. Tingnan niyo po mga katabi niyo. Ano masasabi niyo sa kanila? Sobra-sobra na bambaba niya? Grip mo muna. God is good. Magpasalamat po tayo sa Diyos kasi isang araw na naman tayo'y binuhay niya. Di po ba? Life can be taken from us just like that. Mga ilang araw na po ang mga masasamang balita, nagmamaneho lang sa highway, nakapark, naghihintay para sa toll, bigla-bigla naging sardinas. Hinahatid lang ng bata ang kanyang ama, bigla-bigla nasawi na. So my dear friends, every day, if you're breathing, if you're blinking, if you can move, always thank the Lord, say, God is good, sobra-sobra. Dahil meron po mga ibang tao kagabi, may plano sila ngayon, pero hindi na sila nagising. Amen? What does that mean? That tomorrow is not a guarantee, it is just a possibility. Hindi ibig sabihin, kapatid, ikaw ay buhay ngayon, na bukas ikaw ay buhay pa rin. Kaya nga, appreciate, thank the Lord, be grateful for this life. We say, God is good. How do you know that this is from God? What are the signs that the Lord is present? Napakahalaga pong malaman yan. Kailangan natin ang mga tanda, di po ba? Para sigurado tayo. Ayaw natin magkamali eh.
Baka tayo ay malito, maligaw o mapahamak. Kamukha na lang po nung aming tauhan sa bahay, kwento ni nanay, pagka-uwi po niya, nakita niya, nagsusuka. Anong nangyari sa iyo? Sabi po ng aking nanay, nagkape ako, sabi niya. O anong problema sa kape? Hindi ko ba alam, nakita ko yung brown sugar, sinangkap ko sa kape, pagkainom ko, napakapait, napakaasim, sira na, expired na yung brown sugar. Tinignan po ni nanay, ano yung brown sugar? Alam niyo po, hindi ito brown sugar. Napagkamalan niyang brown sugar. Dahil sa totoo lang, yung ginamit niya, insenso. Yung insenso namin sa parokya, nauwi ni nanay, na ilagay sa kusina, dahil ang insenso mukhang brown sugar, wala naman nakasulat, pinagkamala na asukal, ginamit sa kanyang kape. Kaya masuka-suka siya. Kailangan natin ng siguradong tanda. Kung hindi, baka tayo ay malilin lang ng masama. Do you know that the devil can pretend to be God? Di po ba? Kahit naman po sa kwento ni Santa Teresa, nagpakita po ang demonyo. Nagpanggap na si Jesus, sabi niya, I am the resurrected Christ. And yet, Saint Teresa knew that it was the devil in disguise. Why? Ang sabi po ni Santa Teresa, wala kang sugat. Dahil ang muling nabuhay na Jesus, may sugat. Paano natin malalaman na ang isang bagay talaga ay galing sa Diyos? Nasaan talaga ang Panginoon dito sa mundo? Una po, wag na kayong maghanap ng malayo. Kung gusto nyong makita talaga, totoong-totoo ang tanda ng presensya ng Diyos, magsimba ka. Sabihan mo nga, katabi mo, magsimba ka. Palagi. Huwag lang paminsan-minsan, di po ba? Huwag niyong pakikinggan. Yung mga ibang asawa niyo dyan, o kapitbahay niyo, palagi ka nagsisimba, anong nakukuha mo dyan? Baka lumampas ka na sa langit. Dapat alam niyo, sagot niyo. Nagsisimba ako kasi siguradong sigurado nandoon ang Panginoon. Amen? Hindi kamukha mo, ang nakikita ko demonyo. Napakalinaw, hindi po ba? Narinig nyo sa Ebanghelyo? What is the sure sign that Jesus is God? The bread that came from heaven is from God. It gives life. Ano pong tinapay ng buhay, nagbibigay sa atin ng buhay? Ang Eucharistia, ang katawan ni Kristo. But sometimes, we forget that what we hold on our hands is Christ. Sometimes we forget that what we have received is God. Di po ba? Kamukha na lang po nung isang kaibigang kumpare, kwento niya. Yun daw pong mga nakaraang Pasko, alam niyo naman po, bising-busy kami mga pare, hindi po ba? Napakarami namin mga misa, simbang gabi, puyat na puyat daw po itong pare. Bukod pa po sa kanya mga misa, meron pa siyang kasal, meron pa siyang binyag, meron pa po siyang mga blessing. Sabi niya, pag natapos ang aking mga schedule, matutulog ako. Tinawag po niya sa Krista niya. Sabi niya, pag pumasok na ako sa kwarto ko, Pasko na po huwag mo akong gigisingin. Kahit na anong mangyari, kahit na nasusunog ang kumbento, huwag mo akong gigisingin. Matutulog ako na mahimbing. Opo, Father, sabi po na sa Krista.
Pumasok ang pare sa kanyang kwarto, inalis ang kanyang damit, humiga sa kanyang malambot na kama, sabi niya, thank you, Lord. Pero pagkatapos ng 5 minuto, may kumakatok sa kwarto. Tok, 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 tok. Di pinapansin ng pare. Tok, 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 tok. Ayaw sumagot ng pare. Tok, 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 tok. Nabwisit na ang pare. Ano? Sabi ng pare, Father, meron po nagpapa-anoint. Sabi ng pare, di ba sabi ko sa iyo, wag mo akong gigisingin kahit na nasusunog ang kumbento? Father, sabi na sakristan, nagmamakaawa po, namamatay na pong matanda. Tumayo ang pare, nagdadabog, nagbwibisit. Lumabas, nakasimangot, nakakunot ang kilay. Pumunta doon sa matandang may sakit. Kahit ang kanyang pag-anoint, napakabigat ng kanyang kamay. Sabi niya, pinakain daw niya ng komunyon, katawan ni Kristo, Amen! Sabi niya. Pero alam niyo po, nakonsensya daw ang pari. Bakit? Dahil pagkatapos po tinanggap ng matanda yung communion. Listen to this. Ang sabi ng matanda, Jesus, salamat po, pinuntahan niyo ako. Panginoon, salamat po, binisita niyo ako. Napakaganda po nung sabi ni Mother Teresa. She said, if we truly understand what the Eucharist is, we will die of joy. Wow! Kung nauunawaan mo lang ano talaga ang tinatanggap mo, katawan ni Kristo, mamamatay ka sa tuwa. Kaya nga po ang sabi ni St. John Marie Vianney, kinaiinggitan daw tayo ng mga anghel. Dahil buti pa tayo mga tao, nakakain natin, natatanggap natin ang katawan ni Kristo. Gusto nilang tanggapin, gusto nilang kainin ang katawan ni Jesus, pero dahil wala silang katawan, hindi nila magawa. How blessed are we? Wow! God is good. Sobra, sobra. Kaya nga, sabi pa nga ni Mother Teresa, when you truly understand what the Eucharist is, you will never leave the church. Why? Not because the church won't let you leave. You will never leave the church if you understand the Eucharist, because your heart will not let you leave. Naunawaan mo nararamdaman ng puso mo kung ano ang Eucharistia, kung anong tinatanggap mo. Hindi ka makakaalis na ganong kadali. Di po ba? Naghahanap tayo ng milagro, pero araw-araw nagkakaroon ng milagro sa loob ng simbahan. Isipin nyo, ang hostya, tinapay, nagiging katawan ni Kristo. Ang alak, nagiging dugo ni Kristo. If you want to find God, the surest sign of His presence, please go to Mass always. Amen? But secondly, do you want to experience, encounter God? Go to Mary. Go
to Mary. Sabihan mo, katabi mo, go to Mary. Why? Because Mary is our way to Jesus. If Jesus is our way, our truth, and our life, who is our way to Jesus? It is Mary. Hindi malayo. Pag malapit ka kay Maria, malapit ka na rin kay Jesus, ang anak niya. To Jesus through Mary. Ano po ang milagro ng pagpapakita ng Birhen ng Fatima doon sa Portugal? Alam niyo po, yung pong milagro ng sumasayaw na araw, the dancing sun. The revelation, the secrets of Fatima, the apparition of our Blessed Mother there. Pero baka hindi niyo po alam ito. Another miracle of Fatima is, even if there was a war during that time, World War I, wala pong isang bala, walang isang bomba ang nahulog at dumapo sa lupain ng Fatima or Portugal. It is because of the protection of the Blessed Mother. Kaya ang mga pumupunta sa Fatima, nagdarasal, anong hinihingi? Kapayapaan. Ako po ay pinalad din na makapunta sa Portugal, sa Fatima. Alam niyo po, nakaranas din ako ng milagro. Sa gitna po ng square kung saan nagpakita po ang Fatima, may tinayo po sila na isang rebulto, isang statwa. Dahil sa kanila pong paghuhukay, miraculously, sila po'y nakakita ng tubig. Very big deal po ito. Kasi doon po sa lugar na yon, it's very dry. Tuyong-tuyo po. Kaya nga, nabigla sila sa kanila paghuhukay, bigla, meron sumibol na tubig. Nung pong nandun kami, I had this frozen shoulder. Iniinda ko po for 1 year, 2023. Hindi ko po maitaas yung aking kamay. Hanggang dito lang po. Pumunta po ako sa Europe, having in mind, I will go to Lourdes, dahil alam po natin, ang Lourdes, doon po ang healing. But it was not in Lourdes that I got healed. It was in Fatima. Yung pong tubig na lumalabas, doon sa gitna na square, ininom ko, pinaliguan ako ng nanay ko, hinimas-himas ang aking braso. At ngayon, nagpapatotoo po ako, straight na straight. Present Lord. Present Lord. Kaya kahit na napakalayo ko po, from Pampanga, I went here to be with you. I want to thank the Blessed Mother, Fatima. 2 hours po ang travel ko. Di po ako tumatanggap ng maraming schedule. Pinipili ko po. Pero pagkakita ko pa lang po na shrine, parokya ng Fatima, I wanted to be here to thank the Blessed Mother because she became the way for my healing for this miracle. God is good. Sobra, sobra. Dalawa lang naman ang kailangan natin para makita natin, para maranasan natin ang Diyos. Ang banal na misa, ang Eucharistia, at ang mahal na ina na nagpakita sa Fatima. Ba't mawawalan ka pa ng pag-asa? Ba't matatakot ka pa? Ba't mag-aalala ka pa sa buhay kung siguradong sigurado na sa dalawang tandang ito, mapupuno ka ng tuwa, ng kapayapaan, at panibagong lakas.
Kaya sa banal na misang ito, tayo po ay magpasalamat sa Diyos, purihin natin kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Diyos. Please stand. Maraming salamat din po, Padre, at sa inyo pong lahat sa pag-anyaya sa akin dito. Alam ko po, marami sa inyo gusto magpa-picture pagkatapos. Yes, agad, no? Para po maayos yung picture taking po natin, pumila po tayo. And then, para po organize, tapos bigay nyo po yung mga camera nyo sa SOCOM sana, no? Yung mga bata, sila po yung pipindot para mas maganda po. Kasi kung kayo po magsasabay-sabay, tapos hindi ko po alam kung saan ako titingin sa mga nagse-selfie, minsan nakukuha lang sa akin ilong, tenga, liig ko, ganun, nakikita ko. Para po maganda, full body, no? Matatapos po tayong lahat. Di po ako uuwi hanggang hindi kayo nakapagpa-picture, no? Wala pong bayad. So, thank you po. Thank you very much po. Okay? Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko niyo pong inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen, nagatid sa daigdig ng katabusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo ng malasakit ng mahal na ina ng Birhen ng Fatima, na siya'y nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birhen Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.